gagalaw. Now, tama po ba na midterm pa lang, nagbigay na kayo ng mga list ng group per section? If I remember, we have three groups per section. Tama? Tama po ba? Hello po. Tama ba? 3 grupo per section. Mayor, yung mga nag-send sa akin. Sa class mayor. Ayun. No? Nakapagbigay na po sila sa akin ng list of groups. Now, I need, pag nagkita tayo sa Thursday, pakibigyan po ako ng index card. Ano bang pinaka may 1/8, siguro mga 1/4 size ng index card. May 1/4 ba? May 1/4 pa na size ng index card. Kasi konti lang naman kayo eh. 1/4 size po ng index card. Wag 1/2 masyadong malaki eh. And then, pakilagay po doon kung sino ang magiging leader natin or siya yung magiging head ng research natin, no? So, it doesn't mean na siya yung magiging leader ng research, siya na yung gagawa ng lahat, no? So, it is a group, ito po ay group effort. So, kailangan lahat ay gagalaw. Okay? So, ang ginawa ko po sa case study natin, of course, may konting data gathering. Pero hindi naman siya talagang mag-gather kayo. Pwedeng lumabas, pwede kayong mag-gather ng data, pero as much as possible, kinover ko lang siya or nilimit ko lang siya sa Candaba. Yun lang, sa Candaba lang po. Hindi lalabas ng Pampanga. Pero kung meron man kayong makita dun sa mga research natin na tingin ninyo ay kailangan umalis ng Candaba, Candaba talaga yan, no? Candaba, syempre, permission naman. Pero in my case, of course, ako ang magbibigay ng title. Opo, ako po ang magbibigay ng title sa inyo. So, yung research, yung paggawa ng case study, kayo na po ang gagawa, no? So, I will be providing the title itself, title lang. No? So, gusto ko kasi at least kahit papaano, yung case study natin, magamit natin sa atin, sa Candaba, no? Magamit natin dito sa Candaba at saka maging kagamit-gamit sa lahat. Sa magiging mga future na mga engineers, no? Mga next generation ninyo, ganyan ba? Okay? So, mali mo, maganda yung makalabasan ng case study natin, ilaban natin ng international, diba? Pwede. No? So, pipili din kami ng pinaka-best na case study na pwede nating mapili. Okay. So, paano po natin gagawin yung pong case study natin? So, before that, kahit hindi mo na leader, kahit hindi mo na siya yung pasyahan na siya yung magiging leader, pakibigyan ako ng isang representative per group. Ngayon, paki-comment sa section. Per group ha, pakilagay nyo, kunwari, nilagay nyo si Angulo Wendell, BSCE 3A, ganon. So, ibig sabihin, ang makakita ko niyan per group dito, siya po yung papasahan ko ng manuscript ng sample ng format sa email. Isasend ko po kasi sa email yon, no? Para walang send ko na lang sa email para at least medyo formal yung pagkakasend. At saka at least makita ninyo o nasasanay tayo na email ang communication natin. Okay? So, yun. Tapos sila po yung hihingian ko mamaya ng email. Okay? So, hindi ko isasend sa G-class. Para at least kahit pa paano nasasanay tayo makikipag-communicate sa bawat isa. Okay. So, let us discuss what is a case study. So, ang gagawin po nating format, ang susundan nating format, si international format ni case study, para at least hindi tayo masyado mahirapan pag, if ever, no, in the future, makitaan namin ang galing yung study ninyo, makipasok natin. Of course, credit sa inyo yun kasi kayo yung gagawa. Okay. Uso na po ngayon ang AI, ChatGPT, at kung ano-ano man. Pero po, syempre, kung may AI na mga, kung meron po mga AI na mga sites, no,
meron din namang tracker ng AI. So, wag po ninyong susubukan na gumamit pa ng AI. Pwede naman pong gumamit, pero make sure na i-paraphrase ninyo. May killbot naman, no? Di ko naman kayo hinihinder na gumamit ng mga ganong mga website, pero kapag kung gagamit kayo ng AI, kung gagamit kayo ng mga references, kung magsa-cite kayo ng mga references, paki-paraphrase, no? Para hindi tayo bantaruguet na mo plagiarism po, tami kasuhan kayo po. So, ayun po, no? Okay. So, discuss muna natin what is a case study. For this, it is very important na mag-follow tayo ng very clear, no, na instruction pagdating po sa paggamit ng or paggawa ng case study. Okay? So for this one, of course, meron na lang kayong at least a month, 1 month, no? Kasi sige, yung deadline sa na, agad-agad deadline, no? Magsisend po ako ng deadline sa inyo sa mga susunod na araw para at least kahit paano meron na tayong nagagawa. And then, every week, hihingi po ako sa inyo ng accomplishment kung ano na yung nagawa ninyo. And of course, pwede po kayong mag-consult sa akin since ako po yung nagpapagawa kung tama po ba yung kinahihinat na ng studies natin, kung ano yung mga kailangan gawin natin sa study natin. Okay? Now, first, we have here, we will do the title page, of course. Sabi ko nga sa inyo, ako po ang magbibigay ng title sa inyo, so wala namang kayong problema dito. Of course, na kapag gumagawa kayo ng title, lalong-lalo na sa thesis, no, sa mga case study, katulad nito, dapat yung title na makukuha natin, attractive. Okay. Pero kung hindi kayo satisfied dun sa title na binigay ni ma'am, you can revise the title. Basta't make sure na it attracts the attention of course, the panel, and of course, yung magbabasa. Para at least kahit pa paano, maging sa atin, maging, ano ba yun? Makakatch tayo ng reader talaga. Sa mga international kasi yun talaga yung thought nila makakatch ng mga readers ng mga case studies nila. And of course, maging useful reference yon sa mga future studies, no? Hindi lang ang research, hindi lang ang thesis, kundi mga katulad nito, mga case studies. And of course, the title includes the word a case study. So dapat po, pag case study yung ginagawa natin, meron siyang kasamang case study. Kunwari, a case study, sabi natin, a case study. Sabihin natin, in the hydrologic cycle o in Candaba, yung mga ganon. So, dapat po, included po sa word natin or sa title natin, yung word na case study. Okay, so, bibigyan ko kayo ng title, pero kayo na yung mag-paraphrase ng title if you wanted it. Kasi, I just want to give you the thought ng gusto kong aralin ninyo. Okay? Now, it must be concise, maikli lang, ranging between 5 to 9 words in length. Okay? Kasi po, if you want our readers na makatch or kaya yung panel natin na makatch yung attention nila, kailangan maikli lang yung title. Pag nabasa yung title, alam ko na ito yung gustong mangyari. Yung ganon, no? Kasi hindi pwedeng sobrang haba ng title natin. Medyo masakit yun sa, tawag nito, masakit na sa mata pag ganon, sabi nga nila. Now, after the title page, we'll go to the abstract. But, of course, before you do the abstract, kailangan matapos mo muna yung case study mo. Yung po kasing abstract, it contains the summary of your study. Ibig sabihin, lahat ng yung buong study mo, isa-summarize mo lang siya into a paragraph. Either it is a 2 to 3 paragraphs. Sabihin mo ng 4. Pero isang page lang po yun kasi maximum of 250 words. Ganun lang po ang paggawa ng abstract, no? Pag gumagawa po tayo ng abstract, maikli lang. Ibig sabihin, isa-summarize mo lang kung ano yung pinag-aralan mo. Madalas po kasi pinag-aralan mong study, no? Madalas yan yung unang pinapasubmit, no? Pagka nagpapa-check tayo na research, si abstract. Pagbasa mo ng abstract,
doon mo makikita kung maganda talaga yung study. Actually, magaganda yung mga studying inihahanda ko sa inyo. Ang question lang, paano nyo gagawin? No? Kayo nang bahala. Nilalatag ko na sa inyo ng gagawin. Okay. This will be the contents of your study. Number 1, the introduction. Ito tayo. Okay. Ano po ang laman ni introduction? Introduction provides the background information and context for the case study. Ang gagawin po natin dito, pagbigay ko sa inyo ng title, you research. Ano po yung background ng study? Tungkol saan yung research? Saan makikita yung research? Ano yung research? Ano ba ibig sabihin ng word na ganito? Ng ganyan. Yun po, no? Kailangan meron tayong background doon. And I think, nung mga senior high school kayo, I think nakagawa na rin kayo ng mga research katulad nito. So, medyo ayusin lang natin kasi pa 4th year na kayo. Kailangan hindi na masyadong mahirap sa atin makagrasp ng mga ganitong mga bagay kasi at alam mo yun, mas madali kasi yung trabaho pag in the earlier stage na papag-aralan na, no? Then, of course, makikita din po sa introduction, we have to explain the purpose of the study. Objectives po ang sinasabi natin dito. Ibig sabihin, kasama po sa introduction si purpose of the study or other terms, significance of the study. Bakit yun pinag-aaralan? Pero wag yung sasabihin na pinagawa ko yan, no? Makikita nyo dun sa context kung bakit nyo dapat pag-aralan yon. Okay? But before you do the purpose of the study, of course, we can do the outline or yung objective, yung main objective ng study natin, no? Sabi ko nga sa inyo, pagbigay ko sa inyo ng title, I think marami na kayo agad may isip doon, no? Kung mag-research kayo. Kaya, yun. This section should also include the thesis statement summarizing the outcome of the analysis. So, ibig sabihin natin dito, mag-i-include doon, no? Sabi nga natin, yung statement kung saan, bakit mo gustong aralin yung study na yon? Bakit natin gustong aralin yung study na yon? No? I prefer to do the title, but it is your bibigay ko sa inyo po yung rights to choose. Magbibigay ako ng 15 na titles. So, unahan na lang, no? Unahan na lang po yung title. That is the reason why hiningi ko din po yung name ng mga representative ninyo per group para at least kahit pa paano, sila din ang pipili kung ano yung title, no? Kasi kapag binigay ko sa inyo, kunwari ang binigay ko kay Group A, ano ba? Impounding system ni Candaba. Kunwari yun ang binigay ko kay Group A, no? Do kasama yun. Very controversial impounding system ni Candaba, no? Si Candaba Swamp. Nilagay ko siya sa case study kasi very nakaka-intrigue yung scenario doon, no? Paano nila possible na gawin, saan nila gagawin, saan location nila gagawin, and what not. Okay? Though we have the background, of course, I want you to know the background as well based on your research. Okay? So, yun. Now, kunwari yun ang binigay ko sa kanya. Medyo yun, wala silang purpose, wala silang thought kung bakit yun ang pinili nilang study. Dahil ba binigay ni ma'am, no? Kaya bibigay ko sa inyo yung rights to choose. I'll be giving you the list of the title. You gave or you choose, no? So, syempre kung sino yung unang makakapili, agad-agad makakapag-analyze. Sa kanila yung lesson, sa kanila yung study, no? Then of course, the statement of the problem. No? After the introduction, punta ka ng statement of the problem. Magbibigay din po ako ng format nito. So dito naman, we will identify, analyze kung ano yung mga problems within that study, no? Ano yung mga issues na nag-arise, ano yung mga case na nag-arise doon sa mismong study natin. This involves thorough examination of the challenges faced by the individuals, organization, or of course, the country. No? Dito natin ilalagay kung
this specific case na may effect or nakaka-affect ba siya sa mga tao sa paligid, sa organization, sa countries, and whatnot. Okay? Nakukuha? Taas ang kamay kung nakukuha po natin. Parang tulog kayo ah. Okay, next. Methodology. Pag sinabi po nating methodology, this describes the methods of research natin, approaches, wherein how do we gather the data? No? Paano natin ginather yung data sa case study natin? Pwede tayong gumamit ng interviews, pwede tayong gumamit ng surveys, or pwede din tayong gumamit ng analysis of existing. Guys, kung mapapansin po ninyo sa methodology natin, walang experiment kasi pang-thesis yon. Dito sa case study, mukha siya ng thesis pero hindi siya ganun ka-specify katulad ng research. No? Dito hanggang doon lang tayo sa pag-gather ng data. Through data collections, sa interview, pwedeng mag-survey, o kaya pwede pong mag-analyze lang ng existing data. Kunwari, meron ng research na katulad niyan before. Pwede nyong i-gather yon and then gamitin ninyo sa research ninyo ngayon. Pwede po yun, no? Pwede tayong mag-adapt ng mga old na research tapos i-apply natin ngayon. Okay? And then, of course, after the methodology, we will do the analysis. I-analyze natin. Analyze the case study in detail. What we will going to be consider? Yung mga perspective theories sa mga nabasa mong research before. And of course, ilagay mo din kung ano yung mga possible solutions na ginawa nila. And then you compare. Okay? Iko-compare ninyo. Kunwari, doon sa case study A, yun ang nakita mo, ganito yung solution niya. Yung case study B, ganito yung solution niya. Combine it and then you compare if pareho lang sila at ilagay mo, no? Actually, hindi naman siya matter of comparison, matter of analyzation siya. How you deal with that, no? Sabi niya nga dito, we have to use strong evidences, supporting evidences, para ma-consider natin yung mga pros and cons of each solutions natin. Dito po kasi sa analyzation, no, analysis of the study, kailangan ma-analyze mo mismo what are the causes. Kunwari, ang problema natin, sabihin natin, yung drainage system, ganyan. Kasi kasama po yun sa hydrology, no? Sa pagde-design po ng drainage, may part si hydrology, no? Sa pagde-design ng width ng drainage and all, kasama po itong hydrology kasi run-off na po yun eh. So, may formula yon, no? Now, ano yung mga reason bakit na para nagkakaroon ng blockage sa drainage, konting ulan ba, baha, yung mga ganon, no? Dito natin nilalagay sa analysis yon, no? So, syempre, of course, kailangan natin ng mga supporting evidences, mga previous research, o kaya mga data gathered from the, sabihin natin, sa mga nearby municipality and whatnot, pwede po yon, no? So, don't worry, sabi ko nga sa inyo, hindi naman kayo lalayo dito, no? Next, of course, evaluate feasibility and realism for the proposed solution. Dito po, you have to evaluate. Of course, meron tayong mga tinatawag na feasibility studies. No? You evaluate. And of course, meron tayong mga ganon. Pero you compare yung ginagawa nyo po dito ngayon para po kayong gumagawa ng feasib. No? Feasibility study. But in this case, meron kayong case na ini-study. Yun. Meron na kayong existing na case na inag-aaralan. No? Next, of course, after you analyze, no, pag sunod-sunod ko mamaya, you do the results and findings. Of course, the discussion of the findings. Pwede nyo pong i-present using bar graph, whatever na analysis na pwede. No? Either ilalagay ninyo as a paragraph, pwede kayong gumamit ng charts, pwede po kayong gumamit ng data, ng mga graphs and whatnot para ma-support natin yung findings natin. Okay? Pwede din po tayong gumamit ng mga parang pictures o kaya supporting documents to support our studies. In short, para magmukhang talagang totoo yung pinag-aaralan nating study. Okay? Now,
Lastly, of course, kunwari, ang na-find out natin dun sa drainage system natin, ang na-find natin according to our data, kunwari lang, no, due to yung soil bearing capacity, yung capacity ng soil to hold the amount of water, mga ganyan-ganyan, and so on, based on your analysis, pwede nyo i-explain doon sa results and discussion. You can have the figures as well, o kaya data gathering for that, no? Hindi naman laging may charts at may data and whatnot sa findings and solution, no? Kailangan lang dito talaga meron kang supporting documents in order for you to, para mapalakas mo yung talagang, mapatotoo mo yung case study mo. So, in here, you will be presenting the analysis. I-highlight mo yung mga insights at yung mga outcomes na based on your study, based on your analysis, based on the methodology that you use. And then lastly, of course, pag nakita mo na yung results mo, you do the recommendation. What can you recommend? No? So, ano yung possible na i-recommend? Guys, third year na kayo. So, I think, ang susi kasi dyan, kailangan mong aralin, kailangan alam mo yung pinag-aaralan mo. Yun. Kasi kapag hindi mo alam, malili ka. No? So, in here, in order for you to recommend, kailangan na-analyze mo talaga. Kailangan naiintindihan mo talaga yung results saka yung findings mo. Kaya mong i-discuss. Yun, no? And then, of course, in here, this recommendation should be well supported and clearly communicated as well. Huwag kayong magre-recommend ng hindi pwede. No? Ibig sabihin, mag-recommend po tayo ng realistic. Dapat po yung i-recommend natin, realistic. Okay? Yung makatotohanan. Huwag kang magre-recommend na pakiramdam ko po kasi kapag nilagay po doon yung drainage, hindi na siya babaha. Ay, hindi pwede yon. Hindi tayo pwede sa pakiramdam, no? At least kahit pa paano, nasasanay tayo to analyze. And lastly, of course, this is the conclusion. You will be summarizing all the findings, the recommendation of the case study, emphasize the significance of the study, and then potential impact. We have to reflect on the lesson as well, and then of course, discuss kung ano yung mga limitations ng areas natin further to that research. Guys, sa research o kaya sa case study, may limitation, ha? Kapag naglagay kayo ng limitation sa analysis o sa analysis, pwede nyo pong ilagay kasi si limitation sa introduction na ang research ko hanggang dito lang. Hindi siya lalampas dito. At least, pagdating ninyo ng defense nyo sa akin, wala akong maibubutas sa inyo. Na bakit ganito? No? Masungit pa naman ako pagdating sa research. No? Ay sa defense. Ayun. So, dapat wala talagang maibubutas sa inyo. No? So, si panel, para at least kahit pa paano, talagang maintindihan, no, ng lahat. Kasi, sa very interesting yung mga topic na ibibigay ko sa inyo. So, make it talagang interesting. So, i-research ko siya isa-isa. Kasi yun yung mga near sa natin sa pinag-aaralan natin. Okay? So, of course, you include as well the references. Again, okay? Ito po yung format ng case study natin, ha? We do have the title page, okay? So, yung title page, magbibigay po kasi yung title, pwede nyo po siyang i-rephrase. Okay? Pero 5 to 9, sabihin, sige, 10. Pati yung mga in, the, yung mga ganyan, no? Kasama na. 9 to 10 words, maximum, no? And then, of course, abstract, ito po magagawa nyo pagkatapos ng lahat. Okay? Hindi nyo magagawa yan hanggat hindi nyo natatapos si case study. So, ibig sabihin, ang pinakahuling gagawin nyo po ay si abstract. Naintindihan nyo naman siguro yung definition niya. Okay. Now, of course, you do the introduction. Kasama po sa introduction si significance of the study, si main objectives, si review of related literature, lahat ng background ng study kasama dito. Okay? Including the limitations,
including as well kung ano yung purpose ng study natin. And then of course, i-summarize din natin dito, ilagay din natin dito yung thesis statement. Pag sinabi nating thesis statement na sinasabi natin dito, para saan yung study mo? Yun. You summarize, ano yung gusto mong puntahan ng study mo? Kasi pagbigay ko sa inyo ng title, makikita nyo na doon, ano ba? Evaluating ba? Assessing? Checking of effectivity? Ibig sabihin, kapag yun lang ang chinecheck mo, yun lang ang limitation mo. Huwag kang lalampas doon. Kailangan hanggang doon lang yung objective mo. Okay? So, don't worry guys, kasi meron naman kayong consultation sa akin. So, mag-check ko naman sa inyo kung ano yung mga gagawin ninyo. No? Now, statement of the problem. Dito po sa statement of the problem, you have to identify. Pag nalaman mo na yung main objectives mo, you do the statement of the problem. Ibig sabihin, purpose ko, objectives mo, nakita mo na, objectives mo, makuha, malaman yung effectiveness, ganyan-ganyan. What will be the problem na nagkukos na hindi effective? Ano yung mga factors na nakaka-affect sa the individual, sa community, sa country na nag-i-involve dun sa study mo? Yun ang ibig sabihin nun. And then, once you check for the statement of the problem, you do the methodology. Paano mo susolusyonan yung problema na yon? Yun. Through, ano yung mga pwede mong makuhang data? Ano yung mga pwede mong kuhanin na data? Gagamitan mo ba ng pwede pong analyzation ng existing literature? Ibig sabihin, di mo kailangan lumabas ng bahay. Ito naman yon. Yun lang, may mga study, some of the study, need kayong mag-conduct talaga ng not survey, but at least parang interview outside kung ano talaga yung nangyayari outside, no? Pero hindi naman malalayo dito, don't worry. And then of course, when you already had the data, kapag meron na kayong mga data, analyze yung data ninyo. Dito papasok si analysis of the study. No, i-analyze yung data nyo, isa-summarize nyo lahat in detail. Ayan, nakalagay, in detail. Isa-summarize nyo in detail, lalagay nyo lahat, yung perspective, different perspective, based on your research, kung naglagay kayo ng interview, yung perspective based on the interview na ginather ninyo. According to the ganyan-ganyan, yan, dyan napapasok yung mga ganon. According to the barangay, ganyan, yung mga ganon, no? So, doon na po papasok si, in short, you have to analyze what was gathered, no? Kung ano yung mga nag-gathered na data using theories and of course, yung mga possible solutions na nakuha ninyo based on the former studies na collect ninyo or dun sa mga data na nag-gather ninyo outside o kaya through surveys or interviews, no? So, put evidences as well pagdating dun po sa analysis. And then, of course, as you analyze, after that, pagkatapos mong ma-analyze, check for the findings. Ano na yung mga findings natin? Results natin. Paano ba masosolve yung problem mo? Ano ba yung mga, may na-solve ba na problem? Sorry, yung pala. May na-solve ba na problem? Ganito ba, ano ba yung gagawin nila? Ano ba ang plano? Yung mga ganyan, no? And then, of course, after that, no, you do the recommendation. Dito po kasi sa results and discussion, makikita nyo na agad ito. Hindi naman to masyadong mahirap compare sa thesis kasi ito, wala naman tong experiment na naghihintay ka pa ng how many days para makuha mo yung hindi. Actually, pag tinutukan mo si case study, matatapos mo siya ng isang linggo, ilang araw, magagawa mo yun eh. No? Honestly. No? Kaya nga binigay ko sa inyo to. Pero syempre, seryosohin ninyo, no? Para at least kahit pa paano, pagdating ninyo in the future, kaya nyo nang gumawa ng mga research and whatnot, okay? And then, of course, you do the recommendation based on the analysis and findings. Based on your analysis, ganito yung tinatayo nilang drainage system, ganyan, based on your findings, hindi effective yung drainage system. What are your recommendation? Yun ang ibig sabihin nun. Ganon yun. No? You provide the recommendation for that. And of course, you support your recommendation. Hindi pwedeng nakahang yung recommendation mo. And then of course, you do the summary. Lahat ilagay natin dito. Summary lang naman. Though, pakonti-konti, your research is about ganyan-ganyan to summarize all the findings and the recommendation, the groups, ganyan.
Okay? So guys, pag nagsusulat po tayo ng research, no, sa introduction po natin, ang ilalagay po natin ay present tense. Present tense po tayo, ha? Tapos, for the summaries and findings, for the analysis, summary, and findings recommendation, past tense. Okay po? And then, of course, include the references. We will do the APA format. Ito po ang format ng gagawin natin dito. Okay? Make sure na nag-notes tayo kasi hindi lahat nilagay ko dito. Sa mga group lead, group representative na sinulat nyo dito, patingin. Sa mga representative na sinabi nyo dito, make sure po na, o kaya lahat, no? Mas maganda, nagdo-note tayo. Okay. Now, we have the APA format or the American Physiological Association style. So, ito po yung susundan natin. For the in-text citation, kung meron man tayong mga citation na gagamitin, we have to acknowledge the resource. No? Dito natin ginagamit si, pangalan nito, kunwari, nilagay nyo, may sinabi ako, ako na. Lagay nyo po doon, naka-parenthesis. Sabi ko po, Gutierrez. Ay. 2024. Man, diyan papasok si ganyan. Okay? Sa introduction, madalas makikita po yan. Okay? So, kapag nagsa-citation po tayo, nagte-text citation tayo, lagyan natin ng ganyan. Okay lang po? Sa ano yan ha? Sa introduction. Sa introduction ko lang makikita yan. Oo. And of course, for the reference list na makikita po natin at the end of the paper, eto po, references, yung nalagay ko dito, no? At the end of the paper, ang gagawin po natin, it must be detailed information about the cited in the resources cited in the text. Okay? Dapat po naka-arrange in alphabetical based on the author's last name. Okay? Na po. And then, of course, for the title page, meron na po akong nilagay, no need to revise that. Ilalagay nyo na lang yung title. No? And then, of course, for the heading and subheadings, naglagay na din po ako. Huwag nyo pong gagalawin yon. Okay? Naka-short band paper po tayo, ha? Tapos po, for the margins and fonts natin will be, thank you po, fonts po natin will be Times New Roman. Nilagay ko po ito sa format. I have here 12 point size, yung font size, and then double spacing throughout the paper. Iniba ko lang po yung font size ng title. Yun siguro. Iniba ko lang po yung font size ng title. And then, for the margin, font size, every paragraph, naka-tab. Alam niyo yung tab? Yung nakaganyan? Yan, nakaganon. Okay lang? Ayun, no? So, yun, naka-tab, every paragraph. Tapos po, for the margins, nakabigay na din po dun sa format natin. Mamaya papakita ko. And then, of course, the abstract. Kapareho lang po nung kanina. Times New Roman, 12, double spacing. And then, of course, kung meron man po tayong online resources, pwede po nating i-include dun sa ating references. Tapos, ilagay nyo po yung title ng mismong study and then pakilagay po yung website. Yun. Okay, of course, consistency and clarity of the APA style. Kailangan tama ang grammar, tama ang punctuation, tama po ang formatting. We have to ensure everything is clear, concise, and easy to read. So, yun po, no? Kailangan maayos po yung pagkakagawa natin. Okay? So, pakita ko po sa inyo yung format natin. For a while. Alas 4 tayo, no?
Visible ba siya? Okay. Yan po. So, case study in hydrology, Hydro 322. I'll be giving you the format, pati po yung spacing margin sa gilid. Dito, nilagay ko na. So, wala na kayong masyadong aayusin dito. And then, of course, the title, pakialis na lang po. Kunwari, may title kayo dito. Lagay nga na lang, no? And then, of course, submitted by, ang ilalagay po natin, not prepared by. Kasi madalas nakikita ko, submitted by ang nilalagay nila eh. Sa thesis po, nilalagay, prepared by, sorry. Ang nilalagay po ay submitted by. Must be submitted. And then submitted to. Yan, nakalagay. Instructor 1. Okay? And then, first part will be the abstract. Abstract of the study. Nakalagay naman po doon sa isasend ko po sa inyo. No? 250 words lang po. Words lang po yun dito. Naka-format na po ito. Tapos, make sure naka-visible po si page number. So, words. Then, of course, punta ka ng introduction. Dito mo ilagay. Kung ang composition mo ay, kunwari, this one is background of the study. Tapos, you do this, state the study, no? Tapos, dito, you have here significance of the study. Yung significance po, that is the purpose of the study, ha? And then, I'll be include some of this, tapos, maka-include po si scope and limitation dun sa study natin. And then, after that, tab ka lang ulit, pasok mo si ano yung kasunod? Statement of the problem, ano yung mga problem natin, gawa ka lang ulit insert ka lang ulit po ng page. Tapos, ilagay mo si statement of the problem. Siguro po dito, para hindi kayo masyadong maguluhan, ang lagay nyo into bullet form. Okay? The following problem arise in this study. O kaya, yun, ganon, no? Tapos, bullet A. Ganyan. No? So, ganon po. Ganon natin gagawin. Okay? And then, right after that, gawa ka lang ulit ng another page. So, hindi naman po per page yan. Kung matatapos siguro dito si A, pasok mo na din si statement of the problem para hindi masyadong sayang sa papel. Na po. So, para hindi din po sayang masyado sa papel kapag nagpapacheck po tayo, pacheck nyo muna sa akin ng soft copy. Pwede nyo naman pakita sa akin. Kunwari, naka-laptop kayo on the spot. Kasi, I think matatapos ako agad sa lesson ko sa hydrology. No? Matatapos naman po ako sa lesson ko agad sa hydrology. So, ayun. Kaya nyo naman gawin during my class. Yun. Tsaka limited sa Candaba lang naman ang pinapa-research ko. Wala naman. Yung magagamit natin talaga sa school. Wala namang iba. And then, and so on. Yung mga nakita nyo po kanina na pinakita, na list ng mga kailangan. Okay? So, this is the format na gagamitin po natin for our case study. Make sure you follow everything, even the APA format, para at least hindi tayo magko-problema. Pagdating nyo na research, alam nyo na yung gagawin ninyo, kahit pa paano, pero magkaiba pa. Hindi pa talaga yon. No? Para at least meron na tayong idea how to do the APA format, how to do the research, paano ang submission, paano yung mga possible na
na format sa paggawa ng research or whatnot. Okay? So, similar lang naman siya sa, similar lang naman siya halos. Okay? So, in here, case study in hydrogen, tapos, kahit hindi nyo na ilagay si case study dito, title na lang. Or, wag na. Title na lang ilagay nyo dito kasi redundant, may case study na kayo dito. So, anyways, isi-check ko naman yan right after. Okay po? So, salamat po sa mga nag-send ng mga list ng names for CE 3E at saka 3D. So, for group 1, si Carlo. Group 2, si James. Group 3, si Cheryl. For 3E. So, for 3D, we have si Mr. Laos, Mr. Liwanag, tsaka si Mr. Layug. LLL, no? Tapos, sa iba, ano yun? Raleigh, ikaw sa 3B, group 2? Tama ba? Yes po, ma'am. Okay, sige po. Nakisuyo na lang. Okay. 3C, we have here Mr. Lalu, Mr. Ralph, and the Rivera. Ano to? Group, ano na yan? Leader? Okay. So, yung ilalagay ko po sa group natin will be the deadline ng manuscript. Tawag doon manuscript. No? Deadline of the manuscript as well as yung defense. Okay. Very short lang naman ang defense ninyo. Kung 2 hours per meeting tayo, nasa 30 minutes per group. So, meron lang parang 10 minutes gap for each group para at least makapag-prepare. Pero pagpasok natin, na agad. Defense na agad. Ganun. Tapos, wala na tayong major exam. Okay? So, yun. Okay. So, mabilis ang discussion. Okay na po tayo sa case study. Question. Naantok na. Antok na? Kaya nyo yan. Engineering kayo eh. Okay. Mabilis ang discussion lang po. 66